tong si Ninang Edit pero si Exhausted, napatay pa rin naman si Jello. And si Jake the Dog will fall down into the streets. At si Pakisabi, ako ang God. Siya pa rin naman ang kailangang katakutan dito. But that is still a little bit mistake. Oy, naramdaman pa ni J4 Blades doon. And able to at least connect those damage. Pero hindi niya maiko-connect yung execution for that Ling. Nakatakas naman si J4 Blades dito. But medyo favorable na trade up for the side of Barangay Tatalon. And hindi nakapag-bounce back naman sila when it comes to the level for now. 8 minutes in and we are back onto the macro We are back na waiting game. Tayo dito mga tol, pahintayan lang muna tayo at ganun talaga ang ating mga high level plays dito na magkakamali ka at least a little bit lang, malaki ang chance ng ibang team from kalaban nyo na mag-snowball. But ito ang huli, hold up na naman at napagaling talaga nila. Pakisabi, ako ang God na pumunit at basically mambitag Wala man lang counterplay na nilapag dito si J4 Blades. Doesn't even able to use the ultimate pa. So ngayon, lock in na and Exhausted tinayuan lang. Wala na rin paki dito si Nicolette Vergara kahit wala pa minion wave doon. I-target na niya itong Tori na to without even that minion wave do. Pero lumilipad na si Pew, mag-asa kanya sa Double Force. May tinapot pa isa si Fervor pala yun. Kumunachi ang kanyang buhay with the shield up. Pero Fervor will fall down eventually. Pero si Pew as well. Nagkapalitan lang tayo ng suntok ha. Pero ito na si J4 Blaze. Sumusundot na naman yung tropa mo. Na-condemn ng kaunti. Si Jaik the Dog. But papasok na si God. Nagsasayo na ang kanyang top hold. Rather than hold second skill. And reset na muna sila. Again, paita-ita lang talaga sila ng kanilang mga picks. Hindi sila mag-overextend. Gusto nila talaga capitalize but in a safest way as possible. And shoutout sa ating 300 viewers ngayon sa ating live daw Bataton connecting. Tapos meron pang lantern floor para lang paangatin si Jake the Dog. Naitali na ang aso at hindi na siya nakakagat. Napaamo na siya dito kila Zushin Men. Sniper mula kay Jello X. Nakapagbitaw naman ng damage but sinalo lang nila Exhausted and Fervor. Ang damage na yon, maipit yata si Sen pero lalapag lang siya doon. Lulubog rather sa terrain but SOD will land. Kukonek ba to? Pipilit ba to ni Nicolette Vergara? Focus na lang sila sa tower and mas kailangan nila yan. And the macro gaming is already been on point once again. Side lane, mid lane already been destroyed maliban sa mga inhibitors. Only the top lane tower is alive. And some itemization pa. Sobrang laki na ng difference. 8,000 gold lead na rin. So Moscow pa lang, Frozen Shite, DHS, and the Golden Staff is already available para sa kanya. Kaya napakabilis ng kanyang attack speed now. Tapos magpa-first skill pa yan, kaya mas mabilis pa. Meanwhile naman, meron ng Queen Swings dito si Suyu. So re-respetuhin mo na rin kanyang being a little bit tanky. Pero yung Lord, sobrang na-maximize men. Look at the positioning. 2-to-1 rotation ang rather pushing ang kanilang ginagawa para at least sabay-sabay na mag-move yung mga minions and to at least deplete down that initial na explosion. Luckily for the mid lane though, baka ma-aksaya ulit ang isang wave para hindi agad makapag-push dito ang side ng Barangay KNL. At yung bandang baba, ganun din naman mangyayari. Same thing will happen. Madideplete na ang mga initial explosion doon. So, kailangan mag-reset ulit ng Barangay Cruz Naligas if they really want to do it again for that stage. So, patient, a waiting game, just trying to find their way at find their mark here. Ang ating Barangay Tatalon naghanap ng paraan kung paano ba sila makakapag-bounce back into this series so far. Well, nagagawa din naman nila yung ganong possible comeback men. And sometimes yun nga, pag mapatagal lang nila yung laban, sometimes it will be favorable para sa kanila dahil andyan pa rin naman ang presence ng Ling and even the Beatrix to deal that one shot, one kill damage onto that back lane pa. And they also have good single target focus. Again, coming in from Pew Pew with the Joe head. Although si Jake the Dog is medyo nahihirapan nga lang din na mag-provide ng additional support, but once he's able to get those itemization that he wants and he needed, he will try to bounce back into a certain point muna talaga. So, hanap muna tayo ng opportunity. Hanap muna talaga sila ng moment.
And again, aasahan mo talaga na sa Lord lang tayo magkakaroon ng contestment. At paspawn na pala ang ating second Lord of the game. So, doon lang muna tayo talaga magkakaroon ng kamayan. Pero nagparamdam na sila sa batang gitna. They're trying to push this one out. But, hindi pa rin naman makukuha ng side ng barangay. Tatalon tong bandang gitna. So, that is still a very safe map para sa Cruz na ligas. Pero naligaw na rito at mukhang nasulito si Fervor. Gatot kaka with the ultimate, wala naman tinamaan. But sa bandang likod si J4 Blaze nagtayo pa sa Blaze na para lang makalayo na lang din. And gusto niyang pumasok sana despite that clash with a 5v4. Favorable sana sa side ng ating red team. Nire-respeto din nila yung lead ng Cruz na ligas. And that clash though, mukhang kahit pa paano may nakabig pa rin ng win without even shedding some blood yung side ng ating barangay Cruz na ligas kasi nakuha nila yung Lord. Yun lang talaga ang kanilang target dito. Take the Lord and we're gonna push it again. We rinse and repeat. So babase na lang talaga tayo dito kung gaano kaganda ang magiging depensa nila J4 Blaze, kung gaano sila kagigil at yung puso nila kung kakayanin pa ba nila. At dyan pa rin naman si Sen to provide those huge long range damage. But Jake the Dog medyo napansin ng kaunti. Bang indeed, Evil Quiller is there para mabigyan ng konting damage. Tapos uuwi na muna siya to reset on that one. Kaya ngayon, balik muna tayo sa square one ulit. But the lead is already uncontrollable as of now. They need to find the skills though, especially for this God. Kailangan nila masyadong dito para makabawi naman sila when it comes to goal. Kahit yun lang muna. Pero perfect macro gaming na naman from Cruz na ligas. Perfect gaming, perfect macro rotation and freezing the wave para sabay-sabay sila maglakad later on. At ngayon, tingnan natin kung ma-maximize na tong Lord na ito. Nag-chase down si Pakisabi ako ang God, pero sa bandang taas is mag-asa na yung Lord. And I think this tower will be destroyed in just a moment too soon. And there we go. Nakapasok naman na ang Lord dito sa base sa tarangkahan ng side ng barangay Tatalon men. And after that, we are going to rinse and repeat. 80 seconds ulit bago mag-spawn ang Lord. Pero hanggat nasa lead yung hanggat nakapush tong minion waves na ito, they still have the chance naman na makapag-farm ng maayos tong barangay Tatalon dahil nga sa mga scraps na napupunta sa kanila, which is yung mga minion waves na naliligaw doon or nagpo-push through pa. So ito na muna kanilang ample time to try to bounce back into the game once again. And patience is the key talaga para sa kanila. Kitang-kita nga na raw pero hindi natin sure, hindi natin alam, marami hindi natin masasabi kasi best of 7 to, mahaba ang ating labanan mga tol. Kaya ngayon tingnan natin kung makapaghintay ba ang isang team men. Patience lang talaga, yun lang ang kailangan gawin dito as of now. And even night itemization, Clock of Death is available, glowing wand and that lantern na item pa para kay Zushin and the Sky Piercer para magkaroon na talaga ng execution. Wala nang nakakatakas yun yung medyo kinakapas at kinukulang sa kanila at this point. And even though lock item na dito si tropang Moskov men, no, sobrang lawak na ng kanyang range, so unti-unti na nagkaka-item at least tong si Moskov at the same time naman medyo nakakahabol na tong ating red team when it comes to the itemization. But when it comes to the gold naman, ang laki pa rin naman na discrepancy niyan. And wow, look at how fast they're able to clear that Lord. And mind you to, level 3 Lord na yan. Makunachi na rin yung Lord na yan, pero ginawang parang level 1 lang. I think parang ginawa lang parang turtle yung Lord na yon because of the damage of Nicolette Vergara. He is already the scary Moskov na parang machine gun kung bumire, kung pumitik ng kanyang mga spear. So mamaya may malulusot siya unless siya yung mahuli dito at mapokus si Pew Pew. Alam mo, andyan pa rin yung danger ng Jawhead. Bigla siyang i-focus ng Unstoppable Force tapos itapon siya with the jet. Pero si J4 Blade ay mukhang mahahanap ng dalawa na pilit siya mag-ulti para makalayo at si Exhausted din is na-commit na niya ang kanyang ulti para makapag-chase down. Pero meron pa silang trabaho dito sa bandang baba. Yung Barangay Cruz na ligas, they are trying to pick up and try to deny this initial but nakahabol pa rin pa pala si Pakisabi ako
ako ang God doon at napatay niya si J4 Blaze. Nakapasok naman na yung Lord dito para magkaroon ng konting distraction to push out Fervor with the flicker in, tapos hindi naman nakahuli ang kanyang nakap at meron pa naman siyang onward. Sabat ang Genli, umiiwas, nagwawasiwas at lumilinis na mga pasok dito ni Godman, and they are able to trample down dito ang squad ng ating red team men, and Barangay Tatalon na even naman ang scoreboard ng Barangay Cruz na Ligas. 2-4-2 tayo against Barangay Tatalon. Wow! Mukhang reverse sweep na yata ito coming in from Barangay Cruz na Ligas, but di pa natin sure yan. Siyempre, marami pa pwede mangyari talaga dito mga tol. Mahaba pa talaga ang ating labanan. Although, sobrang naging ang ganda na adjustment, men. Like, this is how KNL play. The patience. This is what we've seen yesterday sa kanilang gameplay from against Obrero. Despite na losing nga sila, they're still able to find a way na makapaghabol. Ngayon, nasa lead sila, hindi na nila binabitawan to mga tol. So, babalik tayo. 2-4-2 ang ating scoreboard mga tol. And meron pa silang dalawang games na kailangan ipanalo para makuha ang kampiyonato. Magbabalik po ang Mobile Legends District 4 Tournament. We are back mga tol. Sobrang bilis lang talaga ng ating labanan. Mind you, best of 7 na to, but we are already on our game number 5. And I think game 7 na agad ang sure ball na laban na ito. It can go on to anybody sa talaga. Automatic na to. Automatic na to. Game 7 tayo. Sure na sure ball na. Dahil 2-4-2 ang naging scoreboard natin. Even Steven, back to the ball game na ulit tayo, men. Tama ba? Tama ba? Yes. Tama. Na dalawang games pa ang kailangan panalo ng parehong team. And the difference is kung tuloy-tuloy na ba yung sa isa or palitan lang ulit tayo ng mga suntok or palitan lang tayo. Parang volleyball relay lang. Basically. So, yeah. Like, it is an intense matchup at makikita mo yung mga rotation. Marami ka na agad matutunan dito on how this, sabi na natin, competitive players talaga. Yung mga, I think, or semi-pro or amateurs, amateur teams na marami na experience sa amateur leagues or ate sa mga major leagues na meron tayo dito. Like, nararamdaman mo tol eh. Ramdam mo na nag-style clash sila at hindi sila masyadong nagkakalayo
ng kanilang game plan na ano lang, isang way lang for someone to take the lead. Kaya na nila palakihin to. Parang kanta ng Brownman Revival, or Brownman Revival, maliit na butas na papalaki nila. Konting gusot, napapadami. Ganun yung parang setup. Sabi na natin, first turtle, na-secure na isang winning team, plus first blood pa, tapos additional kill. That sequence might be crucial na para makapag-start up na magandang snowball yung nakakuha ng advantage na yon. So, in that moment, minsan, ang nangyari pa is nata-turn around pa dahil switch agad nila eh. Like, okay, we can still try to find some kills para maihabol yun eh. But, yun nga, nakadepende pa rin. Nakadepende pa rin sa kung paano magiging transition nila. Kung maghihintay lang sila dito for the stalemate, especially if you have some late game potential na composition, or very aggressive eh. May mga composition talaga na may time limit, lalo na yung mga medyo hinihingal sa late game, or yung mga mages or mga dealer ng magic damage na mas pabor yung late game. As long na nakakakomplete siya ng itemization, well, masakit na rin siya so far. But back to chip na rito si Pew Pew, and mind you, medyo nabasa na ang kanyang chip, but gagamitin pa rin nila ito, and maybe iibahin naman niya ang kanyang rotation, iibahin niya ang timpla, tapos papalamigin pa ang ating Disyembre dahil merong Sen na nilabas ang Aurora with the Joy as well to focus on the magic burst damage pa. Kung Barangay Cruz na ligas daw, kukunin pa rin naman ni God, prioritizing this link. And eto na naman si Nicolette Vergara taking down yung ginamit ni Jello kanina, and Ameatrix also. So at this point mga tol, medyo nakakaba na to. Nakakakaba talaga. But ito pa yung game sa best of 7 na medyo kalma pa. Okay, we still have a chance. Kasi whether magdalawang sunod na panalo yung isang team or magkapalitan, game 5 pa rin tayo aabot talaga eh. Sorry, game 7 talaga eh. Yun na yung pinaka-option talaga natin hanggang doon. Kasi nagtuto na tayo agad sa scoreboard. Pag nag 3-1 yun, hindi possible. Game 5. At regardless, binan pa rin naman yung Franco dito dahil nirespeto na si Exhausted. Like, ayaw na. Nabasa nga rito, sabi ni Kim Ernest Golenya, Franco ulit yan. Nabasa ng taga-barangay Tatalon yung gustong gawin ng Cruz na ligas. Tinanggal yung Franco, my friend. And also the Moscow out of the picture na. So ano ba ang magiging trajectory ng marksman dito for Jello X, or maglalabas ulit siya ng isang Harit maybe? Although the Arlot daw was banned para makapag-deny ng XP na malakas pa rin ang damage output. Nabati kasi ni Kim Ernest eh. Nabati, man. Respect ban ay totoo naman talaga mga tol. Respect ban yan talaga. Lalo na yung Matilda pa, like sobrang laki ng expansion na magagawa nila dito. Pero ang nakaka-interesting dito sa parang teams is wala masyadong nag-focus sa Hylos. Like our best of 5 na Battle for Third is Hylos, yung sa mga spotlight picks na hero. Pero ngayon, yung Tamos ni Jake the Dog, hino-hover na, pero itutuloy niya ba? And he is able to lock in hanggang game 7 po. Yes sir, Josh Martin Aranda. Game 7 tayo dito. 2-2 na ang scoreboard. So whatever it is, aabot talaga tayo sa game 6. Hindi, may game 6 pa pala. So yun, pwede pa rin pa pala ma-end yung kasi nasa game 5 pa lang naman pala tayo overall. So at tuto yung scoreboard. Oops, gak pa. Buhay pa sila ang buhay pa ang Cruz na ligas. Hindi pa sila tapos. And syempre yan ang gugustuhin naman natin. Sabi nga natin, ang mga caster gustong gusto yan ng
Game 7 or Game 5. At marami na nagbibigay ng marami na nagbibigay ng kanilang mga nostra na dito kasi back to square one na ulit tayo eh. 2 beses na may panalo. Well, pwedeng matapos into the game number 6. If magkaroon pa rin tayo extension, magkaisahan pa ulit, aabot tayo sa game 7. Yun, medyo nalito ako kanina kasi bihira lang din tayo mag-cast ng game 7. This is opportunity na ma-cast ko tong mahabang series na ito. But sabi ni Santino, San Pedro, 4-2 daw ang score na matatapos. Pero syempre, isa-save ko yung bet dito ni Santino. So yun daw, sa isang team daw 4-2 daw ang mangyayari. So kayo na bahala, kayo na mag-isip kung at sino ang tinutukoy niya. Maliban sa mga ating comment section sa live na alam naman na at makikita naman na nila yun. But ito, mukhang back to Harit nga ulit si Jello X. We kinda expecting this one. Yun, bago tayo mag-transition into the game number 5, shoutout daw po sa ating mga birthdays. Ngayon, alas 12 na pala. So, happy birthday daw. Sabi dito ni Earl Scotty, shoutout kay Ate Andrea Ann. Birthday niya po. And pa-shoutout po kay John Paul Oquiton. Sabi naman ni John Isaac Alcobendas. So, yan. Ano naman bumoto dito? 4-2 yan. Reverse naman ang mangyayari. So, 5 seconds till the enemy reaches the hindi. Pwede pero depende. But, But titignan natin yung nangyari labanan. Like, ako at this point, I'm already at loss kung ano pa yung inunostra ko dito eh. Like, lahat yan pwede mangyari. At sabi ni Marvin Valespin, pa-shoutout po sa Nanay Siomay sa Galas. Salamat po. Nanay Siomay, uy, mahilig pa naman ako sa siomay, man. That's one of my favorite street foods. Man, I'm a fan of siomay. Lalo na nung time na nag-work ako dyan sa Manila. Karton siomay ang tawag. Lagi ko siyang binibili. Tapos kukombohan ko ng pares na nagtitinda sa tabi. Good combo, men. Combo meal, combolicious. Pagkano lang is, sabi mo 50 pesos yung pares, 20 pesos yung siomay, marami na laman yon, or kahit 10 pesos lang, okay na. Tapos, rice. Nung time na yun, rice is magkano lang? 7, 8 pesos pa lang. Kaya, mapaparami ka na. At the same time, very, very cheap pa yung, yung tawag dito, presyo nun. But, yun, nagawa natin. At ito, marami lang papashoutout since nag-post naman tayo dito. Ayun, strictly 2 post po ang nangyari pala. So, nagkaroon na tayo ng 2 post dito. And I think alam naman na ng ating mga marshal ito. At alam na rin naman ng ating mga viewer, ating mga team. So, kasi naman ang nag-post ng 2 beses na yon, unless ating gate ang post na nag-request, well, ubos na ang post ng isang or the timeout ng isang team nito kasi nga 2 na ang ating post. Again, salamat po sa ating mga admins keeping us informed. 2 post lang ang available. So, ang dami palang mga birthday dito ngayong December 8 at dami nagpapa-shoutout, men. So, ito naman si Clark Ian Daniel de Salesa. Shoutout daw po kay Tioy Baltazar, 12 PM na, birthday na niya. Thank you po. So, happy birthday once again. So, ito na. Start up na tayo, men. 1 minute na, men. At mamaya ulit tayo sa magpapashoutout dyan. Ang dami gusto magpa-shoutout dito, nakakatawa. Nagkakaroon ako ng engagement sa inyo. So, hindi naman ako masyadong lonely here. But, syempre, na-intense din yung laban. At kumalandag na agad si Pew Pew to stun connecting on the lane. But wala pa naman siyang ulti. And alam mo naman, yung ating mga XP ay magpa-farm lang yan as much as possible. Like what Jake the Dog is doing right now. Na focus lang muna tayo sa ating pagpapapera at pagpapa-XP, especially being an XP laner, duh. But think to it. Okay, so nagkaroon ulit tayo ng post. So, I think pangatlong post na to. Yes, pangatlong post na to. Pero I think yung kabilang team na yung nag-post. Unless technical difficulties na talaga nangyari doon sa ating live dyan sa ating Galas covered court. Shoutout po sa inyo dyan. May mga nanonood pa dyan. Alas 12 na, alam ko. Yung iba, may mga trabaho ng Sunday. Pero, yung iba naman is
karamihan, actually mga estudyante na gusto manood ng matinding bakbakan ng MLBB dyan. So kaway-kaway naman kayo, hiyaw-hiyaw naman kayo dyan para mabuhayan ang mga dugo natin. Yes, we know alas 12 na ng gabi, pero okay lang yan, tol. Okay lang yan. Wala kayong kailangan i-worry when it comes to the noise complaint. Ako lang dahil nasa probinsya tayo at maaga natutulog ang mga tao dito. And I just do hope na wala pang kumatok na barketano sa aming pintuan na, oy, masyado ka na raw maingay, nirereklamo ka na. Well, I think hindi naman mangyayari. So, habang may pause pa tayo, yes, let's take this opportunity to shout out mula kay Raven J. Bello. Pa-shoutout po, 21st birthday ni Jimboy Borja ngayon. So, happy birthday sa itol. At kay, sabi naman ni Allen Bermudez Riomales, happy birthday kay RJ Tanyo. Yan, na-shoutout ko na. Then si Jan Aliado, pa-shoutout Albert Biares from Japan. Hajime Mashite. Watashi wa yenbi de shiroshiku onegai shimasu. Yan. Biglang nag-Japanese yung tropa. Iba talaga pagkausap mo sarili mo, pag solo cast ka talaga, kung ano na naman masasabi mo din eh. Ito naman si Boss EJ Mercado, watching from Dubai. From Dubai with love. Bird indeed. Shoutout na natin yung ating mga may birthday dito. At si Alexis Francisco naman is shoutout daw kay Adren Montilla. Ganda. May ganda sa dulo. Wow. Sa lahat ng mga may birthday dyan, happy birthday sa inyo. At ito pa, speaking of course, hindi pa tapos. Parang hindi na ako nagkakas dito, more or less parang taga-shoutout na lang ako dito eh. Okay, so dyan Isaac Alcobendas, shoutout daw mula kay John Paul Okiton. Birthday niya din po. At si Angelo Kayabyab. Kamag-anak mo ba si Ryan Kayabyab? Shoutout sa iyo to, sa iyo tol. Maraming din mga tropa natin from Dubai, like and Joshua Volleyball watching from Dubai. And shoutout din daw sa kaibigan ni Arvin John Jarme at si Papa Doms na birthday niya ngayon. Wow, ang daming birthday celebrant, men. Siguro one of the good birthday present nyo is manalo yung team na sinusuportahan nyo dito sa ating tournament, men. I think that is a good birthday gift, no? Hindi na rin masama na yun yung maging isa sa mga gifts na pwede nyo makuha. Laking tuwa nyo din, like, uy, sinusuportahan kong team na yan, nanalo yan, pumaldo yan, tol. Alam ko malalakas yan, ganun. And ito, si Angelo Cayaber, nagpapa-shoutout na pa-shoutout po, Magnolia lang, malakas. Sabi niya, but kung mag-shoutout na, kung tutuloy natin yung shoutout once again, well, papasalamatan na ulit natin, as always, ang ating mga admins dito nagbibigay sa atin ng guidance sa ating production, kila Madam Meg, kila Sir Vince, at syempre ang naghatid sa atin ng MLBB tournament na to, walang iba kundi ang tatlong taong na sumuporta ng ating malakihang MLBB tournament. So, unang-una to our Consular Igayap, kung saan din tayo nakalive ngayon sa kanyang page under the same name. To our SK President Cyrus Amoranto, SK District 4 SK President Cyrus Amoranto, and to our respected Sir Erwin Tulfo. Maraming salamat, men. So, nagkakaroon yata tayo ng a little bit of stalemate, rather napapatagal ang ating pause. Appreciated siguro kung may magsasabi sa akin what is the reason for this third pause the game, kasi 5 minutes na rin, so medyo matagal-tagal na ang ating nangyari pahinga dito. Yun. And kinukuha na ng take advantage na rin natin may mga viewers dito na magkaroon tayo ng pa-shoutout. At yun, huling shoutout, pa-shoutout mula kay Carl Encarnacion, pa-shoutout Jello Binondo. Okay, di ko natatabihin yung huling sinabi niya. Ayun na yun. Check nyo na lang sa comment section kung anong sinabi dito ni Carl Encarnacion. Kung gusto nyo balagbagin yan, kayo na bahala dyan. So back to the ball game na tayo, mga tol. Okay, so ito na si Chip. Mukhang being proactive naman siya ngayon sa ang kanyang rotation as expected naman and as he should. Dahil pag ang Chip is sobrang proactive, lagi siyang nasa clash, lagi yang nakakapag-provide ng support. And syempre, yung kanyang mga shortcut para may dala niya ang kanyang mga kasama
for you to overturn that team fight itself. Exhausted Dog, Kaja with the Divine Punishment. Hinuli na dito ang chip nitinali na niya. Pero si J4 Blade ang magbibigay ng malaking bagsakan ng ating electrifying beat. At inilig ng kaunti yung dalawa. Sila Fairboy at Exhausted ang napagod doon sa laban na yon. Sila ang nag-umpisa pero sila ang napagbigyan. Delikado pa. Si Pakisabi, ako ang guard. Mukhang medyo nakakapag-bounce na ang barangay tatalon dito sa ating game number 5. Sila naman ang kumontrol at kumuha ng ating first turtle plus 2 kills in favor pa. First blood pa nakuha nila without a trace of a trade-off pa. Grabe naman, men. So at this point, ito na ba, Exhausted. Nagtawag na ng kasama ang ating barangay tatalon and Jake the Dog able to punish down yung manok ng bayan. Nila pa ginawang midnight snack. Medyo naligaw na kaunti dito sa Exhausted and he was given the punishment. Mukhang di na siya binibigyan ng leeway para makapag-rotate pa. And although yung ating mga gold laner dito is tuloy-tuloy pa lang sa kanilang pag-farm at pag-scaling, pero si Jello X this time daw medyo nakakalamang when it comes to the level, man. And magaling din siya mag-clear ng rather mag-freeze ng lane para ma-mitigate yung mga napupuntang minion wave papunta dito kay Nicolette Vergara at nalelesen yung kanyang pag-level up. At nakita mo ngayon, she is still, or Nicolette Vergara is still stuck onto that level 5. Pero later on, madali lang, level 6 rather, and later on, ay makapag-level up naman na siya in a sense. Si Jello malapit ng level 7 but Pew Pew nag-crash down na. Hinahanap dito si Exhausted, man. Yung focus talaga nila yung Kaja. Pero alam mo kung bakit pinik din yung Kaja is para itali itong makulit na bata, which is the Joy, si J4 Blade. Gusto nilang i-crowd control na malalayan but kada sayaw niyan, man, kada dash niyan may kikiligin talaga at makukulit. So kailangan mo na nilang pakalmahin tong Joy natin na may pagka-ADHD dahil hindi talaga siya matigil sa isang place. But Exhausted, man, getting caught off guard from time to time, which is yun ang dapat na iwasan niya. Lalo na at nakakapag-adjust na naman na maganda rito ang barangay tatalon, man. And the turtles already spawn naman na. No, so far, naghanap tayo ng opportunity kung sino ang kukuha ng ating agong pagong na ito. Or magta-transition na lang yung iba for the laning. Nakikita mo naman si Nicolette Vergara na farm lang siya ng farm. Focus mo naman siya makakuha ng itemization. And I think ito naman si Jake the Dog is inaamba na agad si Fairboy. May Badian siya. Pumalag pa ulit siya. Mali yata ang paglapit mo doon, men. And Jake the Dog get the kill on Fairboy pa. Plus the turtle. Pero nag-shortcut dito sa PUB para dalhin niya kanya makasama onto the bottom lane para meron din silang palag. Exhausted ay nahuli na naman ng isang makulit na bata. Siya ang tinali mismo ni tropang J4 Blaze. Sa bandang likod, lalapit pa rito si J4 Blaze, electrifying beats pa at Jello X getting the kill on Kiel. Kiel was killed down here onto the bottom lane plus the tower will be destroyed. 6-0 ngayon ang naging trajectory into the early game. And yung KNL yata ang nawawalan ngayon sa driver's seat despite na nagmomentum sila ng dalawang sunod-sunod na pagkapanalo, mukhang na-shake off lang agad ng barangay tatalon. Easy pick na naman ang nangyari dito kay Exhausted, men. Barang well-oiled machine agad ang biglang galawan dito tapos auto-focus agad sila dito kay Pakisabi, ako ang God. Pew-pew onto the frontline, ika-crush na ba nila agad dito, men? Hinahanap ni Jello X tong si God but tamang takbo na lang muna sila. Napalalim dito si tropang Jello X so kailangan niyang mag easy and wag lesson yung tower dive dahil mahirap yun at baka ma-counterplay siya. Ito naman si Jake the Dog, sobrang laki na ng kalamangan niya when it comes to the gold, rather the level ahead. Kita mo naman yan, tol. Ano na, level 9 na siya, level 10 against Fairboy na level 7 pa lang naman. At si Jello, nakapag-secure na naman another tower. So that is a gold na na-deposit niya papunta sa kanya and later on we will be able to buy that itemization. 2 item agad siya, men.
And this is somewhat dangerous. Getting that huge lead for that magic damage dealer will surely burst you down. Ito si Exhausted Man, mukhang tataliin na agad si Jake the Dog, but that is the Tamus. But ako at Inferno though, hindi niya magagamit kasi hindi niya expect na mabubuto siya agad ng ganun lang. Flanking from God, mukhang di napapatakasin dito si Jello, pero kailangan niya mag-back away na ni Ling dahil nandyan yung shortcut. Pwede siyang puntahan, but right now, na-deplete na nila halos lahat ng resources from each other side. But Jake the Dog will just be the sacrificial for now. Yung Pew being the anchor, being on to the front line, siya ang taga-gatekeeper para walang makapasok dito sa mga objectives na gugustuhin nilang makuha. And just like that, J4 Blade got the turtle na. At mga si Fairboy pa yata ay manlalamig, hindi na siya nag-init sa ating dance floor. Si Jello ang sumecure ng kill na yon. And ang bilis na naman ng movement ng barangay tatanong dito upon taking down those objectives. Super quick, and we are already on our Lord na in under 100 seconds. Less than 2 minutes na. Ngayon, na 1 minute and 30 seconds na lang actually. So, mabilis na lang din yan. Isang iglap mo na lang is andyan na. Andyan na yung Lord. And once na nakakuha ka pa ng opportunity na mabutas mo lahat, makuha mo lahat yung tower outside tower before the Lord mag-spawn, andali na lang sa Lord para makapag-push eh. Andun na agad sa inhibitor. Yun din ang gustong gawin ngayon ng Barangay Tatalon Men. Accelerate this game so they can adjust very well and take that match point na finally try to end the game. Pero ito na, papasok na sila men. Nagkaroon na ng clash in. Dito si Jello with the Shaman Force and Sen able to take down Exhausted. Pinalamig na nila ang ating manok ng bayan. And si Jello naman providing that support. Huge ultimate ang kinumit nila. Pakisabi ako ang God. Pero for none lang ang nangyari. Si Exhausted nga lang ang nakuha nila, but Pew Pew is already trying to flank out para makahanap sila ng backline access. Sumasayaw si J4 Blades pero pinasayaw din siya ng Deathly Grasp ni Kiel para di na siya makapasok doon sa pinaka-ilalim mismo ng tower kasi kayang-kaya na siyang pasukin ni J4 Blades eh. If you're going to lock the itemization as well, build na siya. Malapit na siya mag-build. I think this is the Holy Crystal if I'm not mistaken. So, pag nakuha na niya kanyang 3 item message power spike, Kiel will just be a complete sitting duck unless may available at tumama ang kanyang Deathly Grasp. Doon ang possible counterplay niya kasi you still have to respect pa rin naman yung crowd control, yung EG Boy potential na nilalapag dito ng isang Vexana. Doon talaga sila magmamatter as of now. Meanwhile, Jake the Dog is just doing their job. Focus lang tayo sa mid lane, please the lane, then wait for a chance na lumakad na yung Lord at nakuha na nga ito agad ng Barangay Tatalon. So they are looking forward to try and steal the momentum out of the hands ng Barangay Cruz Naligat. But syempre, they are playing it safe lang naman. Although nakapakuha pa rin naman ng tower push si God sa bandang taas, so nakagawa pa rin naman siya ng paraan para makakabig ng konting ginto. But 8k gold lead pa rin ang kanilang hahabulin dito mga tol. And this minion waves of but oy, gandang huli kay Jello. Divine Judgment will be the punishment for Jello na medyo nag-overstay doon, or rather maling position, and that is the counterplay na gustong gawin sana nila Exhausted kanina pa. Getting the shutdown on Jello might be crucial. At this Lord though will be depleted and hindi naman masyado naging impactful at hindi man lang nakalakad sa mga initial inhibitor natin at buhay pa. Actually, maliban sa matataas, buhay pa yung mga initial explosion sa tower doon at nakikita mo naman na pakisabi ako ang God na bahala na siya na pumalag at pumitas. Pero naramdaman pa siya na nagtatago pa siya doon. Holy Crystals available for our J4 Blade, so that damage will be so much. But naghahanap talaga na mapupuntahan dito. Kailangan na makatakbo. Di pakisabi ako ang God, pero saan ka tatakbo? Apat ang umahabol sa'yo, meron pang aso. Kaya K9 talaga. Wala ka ng takas, man, and you have to say bye-bye muna in under 25 seconds. Pero mamamaximize ba to ng Barangay Tatalon to transition themselves upon taking down this inhibitor, at least matanggal yung explosion na yan from the tower man. Para at least -1 na agad ang kailangan nilang ilakad na minion waves when trying to siege this tower eh. So yun, as long na mapapadali mo yung trabaho, Gucci na
okay na mga tol. So, yan ang maganda rin sa pinapakita dito ng Barangay Tatalon is the patience. But we know the fact that when it comes to the patience as well, andyan din ang Barangay Cruz Naligas. Kung patagalan tayo sa pagiging pasyente, patience, being patient, well, pag yan, parang it's a tie silang dalawa. Pareho silang hindi sila masyadong ganun nag-overcommit. Gusto talaga nila is paisa-isa lang. Pero si Piu Piu nagtawag na, focus sila si Kel doon sa bandang likod. At ito na ang bumbanggarang Barangay Tibay. Binabagsakan na ng malaking mga damage dito from Yellow X and Shender. Able to get the kill on one. Tufa ang nakuha dito from the side of Power Barangay Tatalon habang tumatalon din si Fairmore. Pero di siya nakapagdakdak. Si J4 Blades hinabol. Si Pakisabi ako agad hanggang taas para lang mapitas. 4 agad ang na-accumulate na kill dito ng Barangay Tatalon, men. And inuubos na nila. Okay, so quick shoutout lang. Sabi dito ni Joshua Volleyball, Sir, wait po, shoutout kay Joshua Geta. Salamat. Ito na, mukhang tatapusin na yata ng ating Barangay Tatalon para makapasok na tayo sa ating match point, men. Depensa Marino si Kel. Aabot pa ba si Exhausted? Pero I think hindi na pala. Kahit na 2 beses din natalo ang Barangay Tatalon, nakapag-bounce back sila at sila pa ang nauna sa match point. Mabilisan lang ang ating mga game so far in this game number 7, but it is high level na. And upon entering the game number 6, we are on to the match point. So only one more chance para sa Barangay Cruz Naligas para makabawi and to force out the game number 7. But mangyayari ba, mamanifest ba yung ating mga taya dito sa ating rather Nostra sa comment section na 4-2 daw sa isang winning team? Ito na ba yon? Barangay Tatalon ba ang kanilang sinasabihan? Or Cruz Naligas is ipipilit nila yon? Pero ito na, babalik tayo after a short break lang to set up our lobby. So dyan lang kayo, stay tuned lang dito sa ating tournament. Nitong nakaraang taon, naipasa na natin ang ating Anti-Child Labor Ordinance. Thank you kay Councilor Egayat. Dahil sa mga ito, higit 20% na sa mga batang ito ang naalis natin sa child labor. 20%, that's 1/5 of the 10,000. Tinanggal na natin sa child labor thanks to your ordinance. Tuloy-tuloy pa ang ating pagkilos para mapataas ang bilang na ito. Again, the goal in Quezon City, zero child labor. Isa rin tayo sa mga nangunguna sa advokasya laban sa online sexual abuse and exploitation of children as the worst form of child labor. Naipasa na natin ang ordinansa laban dito sa paglalayo na palakasin ang ating mekanismo for child protection. Kasama sa mga hakbang na ito ang ating Unified Referral System at ang preventive programs para may bahagi ang issue na ito sa mas nakararami. Actually, binata pa lang ako, talagang mahilig na ako sa bumbero. Talagang fire volunteer ako. Ngayon, pagtapos siguro ng mahabang panahon, yung father ko, talagang, siguro, talagang hilig din niya tumulong
So sabi, tinanong niya ako kung anong gusto kong maitulong sa tao. Ang sabi ko sa kanya is fire truck. Kasi yung fire truck is medyo forte ko kung paano patakbuhin ang isang volunteer at the same time yung mga kailangan na truck. So awa ng Diyos, yun ang itinulong niya. Talagang bumili siya ng mga fire truck, binigyan niya ako ng pera para tumulong sa District 4, sa Quezon City at syempre sa mga katabing LGU. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, Distrito 4. Narito po ang Youth in Action for Protection Batang Tatalon Fire Rescue Volunteers na naririto nagpapasalamat sa ating numero 1 konsehal, Councilor Ega Yap, sa pagbaba ng isang magandang programa dito sa Distrito 4. Ang isang lingkod bayan ay dapat consistent ang paglilingkod, tulad ng ating konsehal Ega Yap. Naririto pinapakita ang mga fire truck, engines, ang ating rescue, tanker, mini tanker, at ang ating pumper kasama ng ambulansya na para sa mamamayan ng Distrito 4. Area of responsibility namin, syempre QC, District 4. Pero ang ano namin dito, kailangan din namin tumakbo sa ibang LGU. Kailangan namin suportahan yung mga ibang volunteer. Kasi ang ano natin dito, yung volunteer, fire volunteer, ito is ano to pakisamahan to Ika nga, magsuportahan ang isa't isa. At the same time, pag may area of responsibility kami dito sa District 4, talagang tatakburin yung mga volunteer ng ibang LGU. Kaya kami, tatakburin kami, susuportahan din namin silang lahat. Tayo po ay pumupunta, rumeresponde sa sunog at sa mga pangangailangan gaya ng patient transport at iba pong mga aksidente sa panahon ng sakuna at kalamidad. Kaya kami po ay nagkakaisa na nagpapasalamat kasama po ang ibang mga brigada na naririto ngayong araw sa ating butihing Konsehal Ega Yap at sa kanyang kapatid sa AXIS, Congressman Ed Vic Yap, na walang sawang tumutulong dito sa ating lungsod at lalo na sa Distrito 4. Kaya sa inyong lahat, maraming salamat po mula po sa aming Youth in Action for Protection at sa mga brigada po nito. Para sa kaalaman din po ng lahat, ang mga engines po na ginagamit dito sa atin, ang mga fire truck at ambulansya ay hindi po nanggaling sa kaban ng bayan. Ito po ay nanggaling sa personal na pondo ng ating Konsehal Ega Yap at ng kanyang pamilya. Sa mga nagtatanong po, baka gusto nyo malinawan, tingnan nyo po ang mga plaka. Ito po ay pribado, hindi po pula. Kaya wala po ni sentimong ginastos dito galing sa pondo ng ating bayan. Kaya dahil dyan, maraming salamat po, Konsehal Ega Yap. Tumatawag yung Maynilad sa amin at nakikiusap kung pwedeng suplayan ng tubig yung mga residenteng nawalan ng tubig. Kaya napapakinabangan din itong mga fire truck, hindi na sa sunog, kundi sa water supply din. Kailangan na may dinadang tulong para mabigyan ng tubig yung mga ma-interrupt nilang mga residente. Sa lahat ng kadistrito ko, Ito na. This might be the last game of the night, the last game of the series, the last game of the tournament. And dito na ba natin malalaman ang magkakampiyon? Wow, champion. Will this be the time for Barangay Tatalon to secure yung inaasam nila? Or will Cruz Naligas able to find another life? Bawiin nila ang momentum din para makuha ang game number 7 round. So ito na tayo dyan, guys. Sobrang excited na tayo dito, men, dahil nalalapit na
ang katapusan. But at the same time din, nakakalungkot kasi ito na ang panghuling serye ng ating tournament. There is no next time, at least after a Time to drop long the while, beat of the blood maybe. team is banning. Better enjoy it to your best. Both of these teams already did so well, mga tol. Kaya sa dalawang teams pa lang nito, congratulations na agad. At yun na nga ba talaga magiging trajectory ng ating laro? Will this be it? Or meron pang isa? So nagbabalik tayo dito sa ating MLBB Mobile Legends District 4 Tournament. At game number 6 na tayo. Ang dami na agad mga nakaabang sa ating comment section dyan, guys. Baka nga talagang iniisip ng parehong teams natin kung sino ang kailangan nilang i-ban, kung sino ang kailangan nilang tanggalin. Pero for now, syempre, bigyan na natin ng ating konti saya ang ating mga viewers na nagpapa-shoutout kanina. At sabi, ito naman si Leon Tibera nagpa-shoutout, watching from Thailand siya. So good luck daw sa barangay, tatalo naman. At gusto ko naman makita ng mga taga ibang bansa pa like ito. Shoutout kay mula kay Jed Evangelio, shoutout kay Sasa, lakas mo mang libre. Wow. Sana all. And kay Paulo John, shoutout naman daw kay Erwin De La Torre. And kay Rap Rap naman, shoutout kay Jabong anak ni Cozy, naka-antabay. Always on the way. Your team Paano man yan, kayo na bahala dyan. Pagkain, of course. Ito, saka si Jan A. Saak is papashoutout kay Boss Jimmy Guerrero. Birthday po niya. Again, happy birthday sa'yo, Bossing Jimmy Guerrero. Nag-level up ka na dito sa ating buhay. Kaya, better enjoy your day, tol. At lahat ng sa lahat din ng mga nagba-birthday ngayon, enjoy nyo. Sabi naman ni Micaela Antonio, shoutout po kay Chacha. Sabi naman ni May Ann Fernandez, nagbibigay ng suporta para naman sa taga Barangay Tatalon. Tapusin nyo na ang laban, Barangay Tatalon. Go, kapatid ko Jello, proud ate here. Ayun, nagbigay pa nga ng ate Bap si ate May Ann sa kanya nga kapatid, men. Very, very supportive. Ito naman si Des Bar Fabi, shoutout from France. Shoutout to France. Yes. Bonjour. At again, dito kay Jet Evangelio. Happy birthday kay Harold Absede. Birthday niya ngayon. Again, meron ulit may birthday. Ang dami talaga nagba-birthday dito. Sabay-sabay kayo mga pinanganak. Although hindi naman siguro kasi magkakaiba parigurado ng edad yan. Sabi naman dito ni Richard Barrete Coronado, shoutout naman sa asawa ko, nakikinood sa CP ko. Ganun talaga. Ang mga asawa or girlfriend men, mas gusto nila manood sa cellphone mo. Mas gusto nila yan eh. Ganun talaga, wala kang magagawa, asawa mo yan eh. So ngayon, back to the drafting na muna tayo just to talk it out a little bit. Mukhang itutuloy pa rin nila ang momentum nila because it worked this time, so why not use it again? If it's not broken, why fix it? And Jaipur Blades got the link. And sen naman doon, mukhang meron naman din siya ulit na Aurora. Mukhang talagang focus sa sila dito. Like, let's play our most comfortable picks here. Kasi, this is the moment na eh. We only need one more game, sabi di, para sa side ng ating Barangay Tatalon. Pero, syempre, focus is the key here for Barangay Cruz Naligas. Dahil there also has a good chance din na pwede nilang ma-turn around to based on their performance kasi sobrang nagpapalitan talaga tayo ng momentum. 2-on-2 like every 2 games eh. Like dalawang games sumunod panalo sa ating early game tong Barangay Tatalon. Tapos sumunod naman Barangay Cruz Naligas naman ang naka 2 picks in a row. And special shoutout nga pala dito sa aking pinaka lodi cakes ko dyan. Shoutout kay Angeline Isabel, to my Bobby Loves of course. I love you. Yun. Nagkaroon din ako ng Bebe Buff naman. Bobby Buff this time. Shoutout sa'yo. I love you. Ingat ka lagi dyan. And yun. Nagkatrabaho pa si Bobby Loves mo. Later, Bobby time tayo. Okay? Yan.
So, pasensya na sa mga single dyan at tamaan sa pool.